5.6 na lindol ang Isabela. Lubog pa rin po sa baha ang ilang kalsada sa Quezon City. Naramdaman na nga sa Sarangani General Santos at ilang karatig na probinsya ang magnitude 6.8 na lindol. There are many disasters that strike our country, such as earthquakes and typhoons. But the question is, are you prepared? Stay ready for the disaster. Keep calm. Preparedness today can save lives. Come with me. Na lindol ang Isabela. Lubog pa rin po sa baha ang ilang kalsada sa Quezon City. Naramdaman na nga sa Sarangani General Santos at ilang karatig na probinsya ang magnitude 6.8 na lindol. There are many disasters that strike our country, such as earthquakes and typhoons. But the question is, are you prepared? Stay ready for the disaster. Keep calm. Preparedness today can save lives. Come with me. 5.6 na lindol ang Isabela. Lubog pa rin po sa baha ang ilang kalsada sa Quezon City. Naramdaman na nga sa Sarangani General Santos at ilang karatig na probinsya ang magnitude 6.8 na lindol. Biglang gumuho ang malaking bahagi ng bundok na ito sa barangay Balili, Mangkayan, Benguet. Dumausdos ang lupa sa kalsada at tila tubig na rumagasa sa ilang istruktura at sasakyang nadaanan nito. Napatakbo rin ang mga residente na malapit sa lugar nang mangyari ang pagguho. Very active yung landslide activities doon. So siya po ay close, no? So ano lang siya, accessible lang ng mga residente natin. Sa La Trinidad, Benguet, kinordonan na ang bahaging ito ng kalsada matapos gumuho dyan ng mahigit 20 meters na riprap. Ang mga debris inanod na ng ilog. Mabuti yung mga sasakyan dito na ialis kagad. Pati sa barangay Puges, nagkaroon ng pagguho. Nagsisilbing parking area ng mga motorista itong bakanting lote kung saan gumuho ang lupa mula dyan sa itaas ng bundok. Naglagay na ang otoridad ng plastic barrier doon sa itaas ng bundok para hindi ito mabasa. Ang tendency kasi kapag ka nabasa pa yan dahil tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan, maaari pang masundan ang pagguho. Malakas po yung pagguho po, tapos pati po yung sasakyan na nandoon po, yun po yung muntik na natabunan ng lupa. Dahil sa kabi-kabilang insidente ng landslide, ilang kalsada ang hindi madaanan, gaya ng Benguet Nueva Vizcaya Road, Governor Bado Dangwa National Road at Quezon Road. Sa Quezon Road, gumagamit na ng backhoe para matanggal ang mga humambalang na debris. Merong mga ongoing pa rin na landslide, particular sa ating mga road networks natin. Though we cleared naman siya, pero yun nga, nasaturate na yung lupain natin. Sa tala ng otoridad, umabot na sa 214 na bahay sa Cordillera ang nasira dahil sa bagyong Egay. 208 dyan ang partially damaged
habang 6 ang totally damaged. Samantala, malapit na rin sa spilling level ang Chico River sa Mountain Province. Mel, dito naman sa Burnham Park sa Baguio City, nagpapatuloy ang clearing operation ng otoridad sa mga punong binuwal ng bagyo. At puspusan din yung restoration para maibalik ang supply ng kuryente sa buong lalawigan ng Benguet. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Russell Simorio, ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Naglandfall na sa Santa Ana, Cagayan ang bagyong Marce na ayon sa pag-asa ay posibleng maging isang super typhoon. Binayo ng malakas na ulan, hangin at daluyong ang probinsya na bumabangon pa lamang sa gupit ng bagyong Christine at Leon. Libo-libo ang balik evacuation center. Nawalan din ng kuryente ang ilang lugar at apektado ang cellphone signal sa iba. At mula sa bayan ng Santa Ana, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Mel, Emil, Vicky, sa mga oras nga na ito ay ramdam pa rin ang epekto ni Bagyong Marce dito nga sa probinsya ng Cagayan. At sa mga sandaling ito, Vicky, Mel, Emil, ay mas lalo pang lumalakas yung buhos ng ulan, ganun din yung napakalakas na hangin dito mismo sa bayan ng Santa Ana. Ganito kalakas ang hangin naranasan sa bayan ng Gonzaga, Cagayan, dala ng Bagyong Marce kaninang hapon. Malalakas at matataas pang alon sa baybayin. May mga natumba na ring punong kahoy, habang ang ilang poste ng kuryente nakatagilid at lumaylay na sa kalsada ang mga kable. Pumasok na yung alon, lubog na yung school doon. Sa sobrang lakas ng hangin, mga kapuso, ay apektado na ng storm surge ang ilang kabahayan dito sa Barangay Caruan, Gonzaga, Cagayan. Yung tubig, mga kapuso, o yung daluyong mula sa dagat ay dumiretso na dito ho sa isang eskwelahan. Makikita ho ninyo yung tubig ay patuloy pong tumataas at apektado na ho ang paaralan po na ito. Pinasok na ng daluyong ang mga bahay at paaralan na malapit sa Dalampasigan. Galing sa dagat to, ma'am. Oh, inabot na ho yung bahay. Oo, ma'am. Talaga malakas naman ang alon, ma'am. Ba't hindi pa ho kayo lumikas? Nakasanayan namin na dito, ma'am. Ang ilang bahay, halos matuklap ang mga yero. Meron ding nilipad mula sa isang establishmento. Malakas din ang ulan sa bayan ng Camalaniugan, kung saan halos umabot na sa katuturan, Mabangok Bridge ang tubig. Nawalan na rin ng supply ng kuryente sa ilang bayan sa probinsya, gaya ng Santa Ana, Bugay, Lasam, Lalo, Baggao at Alakapan. Pahirap pa naman ang communication line sa bayan ng Calayan. As of 10 a.m. ngayong araw, mahigit 5,000 pamilya na inilikas at nasa mga evacuation center. Kabilang sa kanila si Aling Merlita, nakasama ang kanyang mga kapatid, anak at apo na lumikas kagabi. Mahirap dun sa Caruan. Pero may mga residente ring ayaw iwan ang kanilang mga bahay gaya ni Chinky. Natatakot kaming iwanan tong mga bahay namin, ma'am.
sa bayan ng Santa Ana kung saan naglandfall kaninang 3:40 ng hapon ng bagyong Marce. Puwersahan ng inilikas ang mahigit sa 100 pamilya sa barangay Palawig. Natatakot naman sila kasi kagaya nung nakaraang bagyo, ang laki ng ulan, nakarating sa mga bahay nila. Patuloy na nakamonitor ang otoridad sa iba't ibang bayan sa Cagayan. Mahigpit din ang monitoring sa antas ng tubig sa Cagayan River na lampas na sa alert level. Vicky, sa mga oras nga na ito, dito sa aming kinaroroonan, ito yung border ng Santa Ana at border ng Gonzaga, ay meron ng mga na-stranded na mga sasakyan dahil hindi na sila makapasok pa sa bayan ng Santa Ana dahil nga meron ng mga punong kahoy, mga kable ng kuryente at may mga yero ng humambalang sa kalsada kaya medyo pahirapan na talaga yung pagdaan ng mga sasakyan. Samantala, Vicky, sa ngayon ay mas nadagdagan pa yung bilang ng mga bayan na walang supply ng kuryente at as of 6 p.m. ay umabot na sa mahigit 6,000 families ang nasa mga evacuation center sa iba't ibang mga bayan. Dito yan sa probinsya ng Cagayan. Vicky? Jasmine, para ang kita-kita ko na napakamahangin sa likod mo, no? Kamusta yung lagay ng panahon sa mga sandaling ito? Actually, Vicky, talagang mas lalo pang lumalakas yung buhos ng ulan. Ganon din yung hangin ay talagang kung kailan gumabi ay talagang mas ramdam namin dito sa bayan ng Santa Ana yung tindi o yung hagupit nga ni bagyong Marcy. Actually, Vicky, doon sa ating pinagmulan kanina around 5:30 p.m. sa bayan ng Gonzaga, dire-diretso tayo sa bayan ng Santa Ana ay matindi talaga yung hagupit ng bagyong Marcy, Vicky. Paano naman yung mga residenteng hindi lumikas? Paano sila ngayong gabi? Vicky, doon sa mga residente na kung saan ay hindi nga sila lumikas, ito yung mga residente na kung saan nakatira doon sa mga tabing dagat na mayroong banta ng storm surge at maging doon sa mga residenteng nakatira sa mga paanan ng bundok, talagang persahan silang pinalikas kaninang tanghali, Vicky. Nasa lubong natin, yung mga rescuer, sakay sila ng mga malalaking mga truck, mga heavy truck mula sa provincial government, TFLC at maging sa PDRRMO Cagayan, talagang pinilit silang pinalikas, Vicky. So ang mga natira lamang doon sa kanilang mga bahay, at least yung mga residenteng medyo safe at sila ay from time to time ay minomonitor naman ng otoridad sa kanilang mga barangay. Kaya doon sa mga dangerous na mga lugar, Vicky, puwersahan silang pinalikas simula 1:00 ng hapon hanggang 3:00 ng hapon, Vicky. Jasmine, yung mga nasa evacuation center, kamusta naman ang sitwasyon? Sapat ba yung pagkain, mga supplies at mga inuming tubig? Doon sa aming pinanggalingan, Vicky, sa bayan ng Gonzaga, yung kanilang evacuation center, napakalaki nung kanilang evacuation center pero punong-puno rin talaga ng mga evacuees. Nasa 300 families yung nagkasya, nagsiksikan doon sa evacuation center. Well, yung kanilang kondisyon, napaghandaan talaga ng lokal na pamahalaan dahil meron doon yung specific na place na meron doon yung mga nurses from RHU, from DOH, meron din doon mga personnel sa iba't ibang departments ng LGU na nagbibigay sa kanila ng pagkain, meron ding mga gamot at meron din talagang tumitingin doon sa kalagayan ng mga residente. Kanina, Vicky, around mga 5:45 ng hapon, merong isang evacuee mula sa Gonzaga na kung saan ay dinala sa ospital dahil nga sa nahihirapan nga siyang huminga. So meaning, talagang nababantayan yung sitwasyon ng bawat evacuee. May nakamonitor, Vicky. Even PNP ay nandoon sa loob ng evacuation center para i-monitor yung sitwasyon ng mga evacuee, Vicky. Sige, maraming salamat sa mga update mo at ingat kayo dyan, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Nangalit ng magnitude 5.6 na lindol ang Isabela. Lubog pa rin po sa baha ang ilang kalsada sa Quezon City. Naramdaman na nga sa Sarangani, General Santos at ilang karatig na probinsya ang magnitude 6.8 na lindol. There are many disasters that strike our country, such as earthquakes and typhoons. But the question is, are you prepared? Stay ready for the disaster. Keep calm. Preparedness today can save lives. Come with me. Lumakas pa ang bagyong Goring na isa na pong super typhoon. Uling namataan po ang matahon ng super bagyo sa coastal waters ng Sabtang, Batanes. Taglay po na Super Typhoon Goring ang pinakamalakas na hangin, 175 kilometro bawat oras malapit po sa gitna.
At mayroon pong pagbugso ng hangin na abot po sa 240 kilometro bawat oras. Kumikilos po ito sa Hilagang Kanluran sa bilis po na 20 kilometro bawat oras. Nakataas pong signal number 4 sa katimugang bahagi ng Batanes at hilagang bahagi ng Babuyan Islands. Signal number 3 naman sa nalalabing bahagi ng Batanes at Timog Kanlurang bahagi ng Babuyan Islands. Signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, hilagang bahagi ng mainland Cagayan at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Umiira lamang po ang signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Cagayan at Apayao, hilagang bahagi ng Kalinga, hilagang bahagi ng Abra, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at dulong hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Samantala, ang bagyong may international name na Haikyuu ay inaasahang papasok po na Philippine Area of Responsibility ngayong umaga at ito'y tatawaging Hana. Niyanig ng magnitude 6.3 na lindol ang Calatagan, Batangas kaninang umaga. Ramdam ang pagyanig sa mga karating nitong probinsya maging sa Metro Manila. Dahil diyan, pansamantalang naantala ang ilang klase, trabaho at operasyon ng tren. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nasa isang aktibidad si Pangulong Bongbong Marcos sa Taguig nang may maramdamang pagyanig. Paramdam na pala ito ng 6.3 magnitude na lindol na ang sentro ay 15 kilometro sa timog kanluran ng Calatagan, Batangas. Sa Sariaya, Quezon, nagsilabasan sa kani-kanilang classroom ang mga estudyante ng Lutukan Integrated High School dahil sa pagyanig na naranasan kaninang umaga. Pati ang mga elementary student na ito sa Lipa City, Batangas na pag-dock, cover and hold din. Ramdam din ang malakas na lindol sa Binyan City sa Laguna, may lindol pa, Malolos City, Bulacan, lakas niyo na, Samal, Bataan, at sa Batangas City. Maging sa Metro Manila, ramdam ang pagyanig, kaya ang klase at trabaho sa opisina, pansamantalang naantala. Nag-evacuate din ang mga empleyado ng GMA Network, pati ng mga empleyado at bisita ng LTFRB, SSS at Quezon City Hall. Doon sumama ang pakiramdam ng ilang lumikas, tulad ng empleyadong si Joy Lynn. Sa office pa lang po, naramdaman ko na po talaga yung pagkahilo. Yung nakatayo na po ako dyan, bigla na lang pong nag-blackout. Isa pang babae ang hinimatay. Kinarga siya, papasok ng ambulansya, pagdating ng emergency medical team. Payo ng QCDRRMO kapag may lindol. Unang-una po, don't panic po. Always be in groups at wag po tayong gagamit ng elevator at wag po tayong tatama rin bumaba. Importante po na dun po tayo sa designated evacuation area pupunta para po ma-identify tayo at masigurado po na kumpleto at walang nawawalang mga empleyado po. Dahil sa pagyanig, pansamantalang hininto ang biyahe ng mga tren ng Philippine National Railways. Huminto rin ang biyahe ng LRT, kaya ang pila sa mga estasyon, gaya sa Roosevelt Station, napakahaba. Naabisuhan din ang mga pasahero ng MRT-3 tungkol sa tigil biyahe dahil sa lindol. Matapos inspeksyonin ang mga riles, balik operasyon na ang LRT-1, LRT-2, MRT-3 at PNR kaninang 11:39 ng umaga. 10:19 ng umaga nang tumama ang lindol na may lalim na 119 kilometers ang paggalaw ng Manila Trench. Normally at this depth, hindi po ito nag-generate ng tsunami. Ayon sa PHIVOLS, intensity 3 hanggang 4 ang naramdaman dito sa Metro Manila. Base sa earthquake simulator ng PHIVOLS, ganito yung intensity 3, halos wala kang nararamdamang paggalaw. Pero ramdam na marami ang pagyanig kanina hanggang Pangasinan, ayon sa PHIVOLS. Since medyo may kalaliman po ang nasabing lindol, normally malawak po ang makakaramdam nito and especially mga occupants po ng medium rise to high rise building ang mas nakakaramdam po nito. Asahan daw ang aftershocks. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Nalit ng magnitude 5.6 na lindol ang Isabela. Lubog pa rin po sa baha ang ilang kalsada sa Quezon City. Naramdaman na nga sa Sarangani, General Santos at ilang karatig na probinsya ang magnitude 6.8 na lindol. There are many disasters that strike our country such as earthquakes and typhoons. But the question is, are you prepared? Stay ready for the disaster. Keep calm. Preparedness today can save lives. Come with me.
Niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang Tinaga Island sa Camarines Norte. Naitala ang epicenter nito 19 kilometers northeast ng Tinaga Island. Intensity 2 ang naramdaman sa Quezon City. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, may posibilidad ng aftershock sa lugar kung saan nag-originate ang lindol. Wala pa namang naiulat na pinsala. Kasunod ng lindol, naglabasan sa mga establishmento ang mga tao gaya sa Senado. Pansamantala namang sinuspinde ng Philippine National Railways ang lahat ng kanilang biyahe. Ang magnitude 6.8 na lindol. Ngayon ng magnitude 5.6 na lindol. Ganito lang kasi yung bunsa. Sige na, ito letter I. Gagayahin mo na. Huwag mo kasi sinusulatan niya na kasi sa DIY, ano na si Dada? Papaliguan lang si Yossi. Pagkapaligo, pupunta na tayo sa DIY. Yung letter I kasi, straight line lang ganyan. Tapos, gaganon lang. Ay, kadali lang pala yan. Tinan mo. Huwag ka umiiyak ka. Bawal yung umiiyak pag nag-aaral. Yan na tayo. Letter I. Next natin iba. It's the correct way to stay out of danger when an earthquake suddenly strikes outdoors. Oh, it's shaking! Shaking! Come on, let's go! Don't forget to duck, cover, and hold, even when you're outdoors. The first thing to do when an earthquake strikes outdoors is remain calm and don't panic. Stay away from any poles or trees that might fall on top of you.